Isang UFO conspiracy theory ang naging bahagi ng mundo ng mga paranormal. Ito ay ang rods, flying rods or skyfish kung tawagin. Ayon sa mga cryptozoologists at mga ufologists, ang bagay na ito ay isang alien life form sa ating mundo. Ang rods ay nag-a-appear lamang sa mga video footages sa malimit na pagkakataon. 1994, sa Roswell, New Mexico, nag-set up itong si Jose Escamilla ng kamera sa pagbabaka sakaling makatsyempo at makahagip ng UFO sa lugar na sinasabing maraming UFO sightings. Isang pahabang bagay na tila may mga pakpak ang dumaan sa kanyang lente ng napakabilis at nang i-rewind niya at i-zoom upang matiyak kung ano ito. Dito nga nabuo ang kanyang konklusyon na ang bagay na ito ay isang UFO. At dahil sa kakaibang bagay na natuklasan, agad niya itong in-upload sa internet at ginawa niya pa ito ng website dahil inalam niya kung hindi lang ba siya nagkaroon ng ganitong klaseng UFO sightings. Tagsa ang pumasok sa website at nag-share ng iba't ibang footages ng mga sinasabing rods encounter. Hindi lang sa iba't ibang states ng Amerika ang may rod sightings. Ito ay worldwide phenomena. Mabilis na kumalat ang mga video footages ng rods. Maraming naniwala na life entity ito na kasama natin dito sa mundo na matagal na panahon na. Totoo nga bang alien life form ang mga ito? Dito sa ating bansa ay meron ding mga sinasabing rod sightings, gaya ng nakuhanan sa isang kuweba at ang isa naman ay malapit sa Taal. Sa nakalipas na mga araw, minamatyaga ng mga kinauukulan ang Taal Volcano sa Batangas dahil sa ipinapakita nitong volcanic activity. Hindi kasi bababa sa 20 pagyanig kada araw ang naitala rito sa mga nakaraang linggo at pinangangambahang anumang oras maaaring sumabog ito. Ngunit iba raw ang nakikita rito ni Fred. Tanawang bulkang Taal sa tahanan ni Fred.
At di umano, nakakakita daw siya rito ng mga UFO o Unidentified Flying Object. Si Fred, isang independent UFO investigator. The reason I'm videotaping is to find UFOs. So I'll just videotape, stop, and then I'll come back and review these short segments and just don't blink. You can't blink, you just watch. Sa unang tingin, tila walang kakaiba sa videong ito na kuha sa veranda ng bahay ni Fred. Pero maya-maya lang, isang bagay ang bigla na lamang lumipad sa kaliwang bahagi ng kamera. Sabi ni Fred, isa raw itong UFO. So there's the first frame, a long pencil-shaped object, so fast, as fast as a bird would fly. But does that look like a bird to you? Doesn't look like a bird to you. Ano-ano pong klase mga reports yung dumating sa office natin? Marami, mga sightings, ano? So, yung iba, nabigyan namin ng sagot. Usually, nakapagkamalan nila mga weather balloon, mga balloons na pinapalabas sa piyesta, mga artificial satellites, mga man-made aircraft, ganun din yung mga planets, ganun din, ano? Planets. Tapos yung mga strobe light, mga fireballs, yung mga bollards, yung malalaking nature. Maging ang video expert na si Brian, duda sa mga ipinakita namin video na di umano UFO sightings. Para sa akin, mukha naman siyang walking stick yung insect na, type of insect na mukhang stick talaga. Na, yun nga, accidentally siguro, habang nagpapan siya ng video niya, biglang may nag-pass by doon. Kasi kung makikita natin sa footage niya, ayun may mga halaman doon sa gilid eh. Diba? Tapos parang siyang nasa gubat din. So possible naman siguro na magkaroon ng ganong insect na all we know naman meron talagang walking stick na insect, diba? Feeling ko naman kaya siyang i-achieve. Isang stick lang na gumanon. Yan, nakakagawa na ako. Isang manifest saka isang parang mas makapal. May stick na ako na nakakabit doon. Doon hindi siya kamukhang-kamukha talaga nung nakita natin, pero kaya ko siyang gawin. Siya dumabilis yun sa kanya. Ayan, kunyari ayun. Nagawa ko na siya. Diba? Na-debunk ng Pag-asa at dinedebunk din ng mga nagsasabing hindi raw ito totoo. Ang mga nag-imbestiga dito, ang Straight Dove columnist na si Cecil Adams, itinawag itong isang hoax lamang. Ginagamit lang daw ito para pagkakitaan. Ang rods daw ay isang tricks of light lamang. Mga insekto raw ito na iba lamang ang rehistro sa video footage dahil sa mga uri ng camera na ginagamit dito. Pwedeng low rate frame na camera at ginagawa lang daw ang magandang angulo at matagal na exposure. Isang patunay daw nito ay ang mga nakuhang footage sa China ng isang pharmaceutical company kung saan nakita sa surveillance camera ang napakaraming flying rods na kagaya ng mga flying rods ni Jose Escamilla. Sa pagnanasang masolbang misteryo ng mga scientist sa nasabing pasilidad, ay sinubukan nilang hulihin ng mga flying rods na ito sa tapat ng surveillance camera gamit ang malaking net. At nang makahuli nga sila ng mga sinasabing rods, laking gulat nila na puro flying moths at mga insekto lamang ang laman ng kanilang net. At ilan din ang nagtangkang mag-experiment gamit nga na subject ang mga insekto. Ang resulta ay isa nga lamang daw itong optical illusion dahil sa mabagal na recording speed ng camera. Pero bakit marami pa rin ang naniniwala rito? Iba raw ang rods sa insekto. Gaya halimbawa ng isang footages ng rods sa Cave of Shallows na magkasabay na kuhanan ng ibon, insekto at rods. Kung ang insekto ay rods, dapat daw
wala nang mag-a-appear na insekto sa footages, kundi puro rods lamang. At meron ding mga nagpapatunay na kahit daw sa katanghalian ay nakakita sila ng rods by naked eye lamang o hindi sa camera. Nagkaroon na nga ng iba't ibang paniniwala tungkol sa flying rods. Ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng rods ay dahil din daw sa iba't ibang klaseng insekto na dumadaan sa lente ng camera. At ang laki daw nito ay depende sa wingspan ng insekto. At ang haba nito ay depende naman sa exposure nito sa camera. Ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuklas ng hiwaga ay laging kaakibat ng mga bagay na dapat ibunyag ang mga hindi nakikita ng mata lamang. Ang mga sinasabing alien form sa daigdig ay palaging pinagtatalunan kung totoo nga ba o hindi. Hanggang ngayon ay wala pa rin nahuhuling flying rods kahit isa. Paniwalaan mo ang sa tingin mong pabor sa katotohanan. Hanggang dito na lang mga boss. See you sa next episode. Bye bye.